dalawang bata. And dinala namin nung dito sa playground dahil parang ilang araw na sila nasa loob lang ng bahay. So for today, medyo iba lang yung video natin dahil yun nga, may nag-comment nga dun sa previous video ko. And ito, sabi niya, "Hello sir, pwede po ba mag-vlog ka sa pros and cons ng new vehicle mo? I'm considering to buy a 7-seater SUV and I'm getting sick and tired of the wait times for a Toyota vehicle. 4 months na ako nag-deposit for a 4Runner and wala pa din. I'm considering like yours, thank you." So sabi ko nga sa kanya, no, baka hindi ako yung right person na tanungin about this kasi yun nga, medyo mababaw lang naman yung kaalaman ko sa sakyan kasi even before nga sa Philippines, it's more of yung aesthetics lang yung tinitignan ko and yun nga, kung ano yung gusto ko talaga. Pero dito nga sa Canada, medyo iba nga yung case dahil majority rito tinitignan din yung reliability dahil syempre yung weather conditions sa Pilipinas is iba nga dito sa Canada, so mas kailangan talaga na reliable dito. So siguro umpisahan nga natin kung paano ba ako nag-end up dito sa Mazda CX-90 kasi even before nga na bago pa dumating dito sila Jamie, yun nga, naghahanap ako ng sasakyan and kino-consider ko talaga mga 7-seater, 8-seater, pero since during that time, no, parang ang hinahanap ko talaga is used car lang. So since wala nga akong sasakyan during that time, sa Honda lang talaga ako tumingin and before nga kasi puro Honda yung sasakyan namin sa Pilipinas, kaya pagdating dito, yun, medyo close-minded ako na yung Honda pa rin talaga yung gusto ko kasi before naman hindi naman kami nagkaroon ng problema and at least sa Pilipinas maganda rin yung service ng Honda tsaka yung resale value niya. So nung bumili nga ako ng first car ko, since used car nga lang hinahanap ko, medyo mahirap talaga makahanap ng 7-seater na magugustuhan mo talaga dahil yun nga, parang aminado naman ako even before na medyo maselan talaga ako sa sasakyan. So nakailang balik ako dun sa Honda, parang twice or thrice ata. Well, nag-iiba-iba naman yung inventory nila, pero yun nga, kapag used car, syempre may mga kapintasan talaga yung makikita mo. It's either mataas na nga yung mileage or may mga dents, may mga gas-gas, and pag binibenta kasi nila yun, syempre check nila yung safety condition, pero with regards nga dun sa body, more or less yun na yun. Siguro kung may repair sila ng mga pakonti-konti, gagawin nila, pero kung talagang marami ng gas-gas, ano na talaga. Kumbaga, in consideration na nga dun sa selling price nila yung mga flaws na yun. So during that time nga, kaya ako nabili yung kotse ko, yung CR-V ko nga ng August kasi September nga dadating sila Jamie. So during that time, medyo naubusan na nga ako ng panahon. And nung time nga na yun, nung nagtumitingin-tingin kami doon sa Honda, wala nga ako makitang okay sana na either Honda Odyssey or yung Honda Pilot. So may nakita nga ako na magandang CR-V nga, which is yun nga yung car ko dati. Parang yun na yung pinaka pumasok doon sa criteria ko. So tinanong ko nga si Jamie kung pwedeng CR-V na nga lang muna yung bilhin namin dahil since 5 lang naman kami. Nung dumating sila dito, wala pa si Francine and wala pa dun sa plano namin na pupunta rito si Francine, kaya nagsettle muna kami sa Honda CR-V. Ayan, lumipat lang kami ng pwesto kasi ngayon sobrang init. So nagre-reklamo na tong co-host ko dahil nakaitim daw siya. Oo, na-absorb ng init niya lahat. Ayan. Yan, so going back nga, so kaya kami bumili naman ng 7-seater kasi yun nga, biglang pinano na nga namin na pumunta nga rito si Francine. So nagkaroon na namang uli kami ng need, kaya nabili ko to sometime around late April kasi yun nga, pumunta nga si Francine dito ng July. Pero syempre, bago namin binili itong Mazda CX-90, marami rin naman kaming kinonsider. Lang hinahanap nga namin between 7 to 8 seaters. So it's either minivan or yung 3-row SUV. Pero kaya nga hindi kami nag-end up sa minivan dahil yun nga, minsan mag-isa lang ako nagda-drive and syempre parang nakakailang naman na mag-isa lang ako dun sa sasakyan pero minivan yung dala ko. So tinanggal na namin sa equation yung minivan. So next is yung 3-row SUV. Yung available lang naman yung Mazda CX-90 nga. Sa Toyota nga is yung Highlander and then sa Honda, syempre yung Honda Pilot nga. Yung mga ibang brands hindi ko na nga kinonsider dahil yun nga, nagre-research din ako and in terms of reliability, ito talaga yung top 3 brands na okay. And syempre among the 3, yung Honda at yung Toyota, yun yung mas popular, mas mahal yung MSRP nila and hindi nga natatapos dun sa MSRP, no, dahil among the 3 din, iba-iba rin yung APR nila. Like during that time nung binili ko nga itong sasakyan, itong Mazda nasa 3% nga lang yung APR nila, pero yung Toyota at yung Honda between 6 to 8%. Ayan, si Enzo naglalaro pa rin. Ito si Sky.
Eto, si Sky sumuko na dahil nainitan na. So yun, so sabi ko nga kanina, hindi naman ako masyado maalam sa sasakyan. Pero nag-base lang ako yung decision ko sa mga reviews din na nakita ko sa internet, especially sa YouTube nga. So siguro unahin nga natin yung nung makina, no? Kasi coming from a Honda CR-V which is 1.5 turbo, pero admittedly medyo nahihinaan ako dun sa makina niya. Unlike this one, inline 6. So 6-cylinder siya. So hindi ko alam kung anong difference niya sa V6. Pero eto, adequate na talaga yung power niya. Pero syempre, yung downside niya is relatively medyo malakas siya sa gas. So yung last time nga, sinabi ko nga dun sa comment section, may nagtanong kasi sa akin kung ano nga ba raw yung difference ng fuel consumption nito. Ang tinitignan ko kasi is kung how much yung nagagastos ko on a weekly basis. Kasi before nga yung sa Honda CR-V nga mga around siguro mga $45 per week yung nagagastos ko. Pero syempre depende nga yun sa presyo ng gas during that time. Pero eto siguro mga around $55 ako per week. So in terms of aesthetics naman, yun, gusto ko yung neto, yung design neto, especially yung likod. Yung harap okay din naman, pero mas gusto ko sana talaga yung harap nung CX-70. Kasi yung CX-70 tsaka itong CX-90 parang magkapatid eh. Parehong-pareho sila ng ng body. Ang difference lang is yung CX-70 2 rows lang siya, unlike this one 3 rows to. So pagdating naman dito sa loob, so ang tawag nga nila dito is affordable luxury. Yan, so yung loob niya, ayun, maganda talaga. And marami siyang soft touch materials. Yan, pati ito. Siguro, ang ayoko lang dito is, one, is yung yung steering niya. Medyo mabigat siya compared dun sa mga ibang sasakyan. Compared dun sa Honda CR-V ko before. And second na, hindi ko masyado nagustuhan dito is tong yung wireless charger. Kasi bumili nga ako ng bagong phone para ito yung ginagamit ko na sa pag-vlog. So specifically, bumili ako ng case na anong tawag dito? Yung parang pwedeng may magnet? Oo, yung parang may hindi ko alam ang tawag doon eh. Pero pag every time na nag-charge ako dito, umabot na kami doon sa destination namin. Parang 1 or 2% lang yun na-add. So hindi ko alam kung ganun ba talaga. So parang for me, medyo medyo useless siya. Kasi hindi nga substantial yung na-charge niya sa biyahe namin. Siguro yung next, yung niya rito, yung compartment niya rito. Yan, masyado siyang mababaw. Parang konti lang yung gamit na pwede mong ilagay. And yung iba, ayaw nila to. Kasi kapag umaandar ka, nadi-disable yung pagka-touchscreen niya. So kapag umaandar ka, ito lang yung magagamit mo, itong dial na to para i-control to. Pero sa akin kasi, hindi naman siya naging problema. Kasi hindi ka naman talaga makakagalaw dito once na nagda-drive ka. And siguro ginawa na rin nila yun para sa safety na rin. So every time na kunyari ako yung nagda-drive and kung meron akong gustong palitan, whether kung ano yung kanta or nag-change kami ng destination, si Jamie na yung pinapapindot ko dyan. Dahil yun nga, especially kapag nasa highway kami, mahirap siyang galawin dahil yun nga, delikado. So hindi ko alam kung standard ba sa ibang sasakyan din to, pero eto, meron siyang indicator kung sino yung mga hindi naka-seatbelt sa likod. Yan, punta tayo sa second row. Puntahan natin si Sky at si Jamie. Hello! Welcome! Yan, so dito sa second row, ayun, meron uling aircon dito. Tsaka may charger. Oh, may charger siya. And kagandahan din, yun nga, pwede mo siyang i-control. So again, hindi ko alam sa iba kung pwede siya i-control. And of course, syempre, ang nagustuhan ko rito, pero nice to have lang, is itong panoramic sunroof. Kasi dream din natin na magkaroon ng car na may sunroof. Oh. Pero admittedly, medyo hindi namin siya nagagamit kasi nabili ko nga to sometime around April. And yun nga, medyo papainit na.
And like right now, summer naman, sobrang init. Like ngayon, ilang degrees? Nasa 33 degrees ata. Yun. So hindi rin namin siya masyado nagagamit dahil pasok na pasok nga yung araw kapag ganito kainit. So siguro sa winter magiging ano siya, useful siya para sa amin kasi kapag malamig sa labas pero may araw siya, yun, mas okay. So siguro sa winter, yun, mas ma-appreciate na natin to. Yan. So eto rin, meron siyang ganitong shade. So hindi ko rin alam kung meron ba sa Toyota or sa Honda na ganyan. Dito sa second row, yung legroom naman, ikaw makakasagot niyan dahil ikaw sumasakay ka sa second row, ako hindi. Okay naman siya. Parang nung time na nag-test drive tayo nung okay naman yung legroom niya. Adjustable naman to para dun sa third row kasi like right now, ngayon pa lang namin siya nagagamit yung third row nung pagdating ni Francine kasi before yun, enough naman sa amin hanggang second row. Yun. So dito sa third row seat, actually mabilis naman siya i-access. Ito lang, ihilahin mo lang to. Tapos yun, makakapasok ka na sa third row. Ang maganda sa third row, meron din silang aircon. May aircon din ba dyan? Yes. Hindi ko alam kasi may hangin dito, dito. Oo. Yan din. Tapos may lagayan ng drinks. So parang may sariling space talaga yung mga nakaupo dito. Diba? Tapos gustong-gusto ni Enzo umupo dito sa likod kasi kasyang-kasya siya. Oo. Kasi dito nga, si Sky nga, dito nakaupo sa second row kasi hindi namin pwedeng ilipat-lipat yung car seat. So, si Enzo na lang yung nilagay namin sa likod. Pero si Francine tsaka si Sarah nag-interchange sila kung sino upo sa likod. Yes. Pero wala naman ako narinig na reklamo sa kanila. Pero siguro, depende nga rin din sa family nyo kung sino yung mga sasakay. Kasi like sa amin, hindi naman siya problema kasi maliliit pa yung mga anak namin. Oo, pero paano pagka senior, parang imagine mo. Sabagay, pwede naman sila umupo dito sa harapan. Kasi kaya po rin naman binili to, 'di ba? Kasi nagpe-prepare sa pagdating nila mami, ganyan. Para at least makakasakay din sila dito. Yeah. Kasi yun nga, parang mas advantageous kapag 7-seater or 8-seater na nga yung bibilhin. Kasi yun nga, para at least pwede kang magsakay. Let's say, kunyari, meron kang kaibigan or bisita na pwede na kayo sa isang sasakyan. Unlike yung, siguro, magdadalawang sasakyan pa kayo, medyo mahirap siya. And lastly, itong sa likuran nga. Yun, kapag nakataas kasi lahat ng upuan, ito yung matitirang space. Actually, malaki-laki naman siya. Pero like before nga, nung sinundo nga namin si Francine sa airport, kailangan namin ibaba to. Yung isa, para magkasya yung luggage. At least dalawang large yun. Dalawang large, tapos isang parang hand carry. So parang I think yung space naman niya rito, more than enough. And then lahat pa kami nagsundo sa kanya. 6 kaming umupo dito after namin siya sunduin with the luggage. So spacious talaga siya. Yeah. So far, ako personally, masaya naman ako dito sa purchase namin na to. But of course, syempre, hindi ito yung pinaka-ideal na variants na gusto ko dahil yung iba medyo mahal na siya. And considering nga na wala pa kaming permanence dito sa Canada, so siguro ito muna yung kinuha ko. And nag-lease nga lang ako for 3 years kasi 3 years nga lang din yung validity ng work permit namin para just in case na hindi nga kami pala rin dito sa Canada. So at least ko lang to, isasauli ko lang and wala na akong problema. Ikaw ba so far? Masaya ka ba dito sa sasakyan natin? Sobrang happy ako dito sa sasakyan mo kahit na binagsak niyo yung yung drive test mo. Kahit naibagsak ako sa drive test ko. Pero happy ako dito kasi I know naman na pasok siya sa budget natin. Pasok din siya dun sa natin, sa taste natin. Tapos yun lang, minsan si Sarah nagko-complain about sa init, maybe because naka leather, nasa third row siya, tapos parang naka leather seat kapag nagparking ka sa ganito na open space na sobrang init pagpasok mo dahil itim yung leather seats, diba, parang ang init. Other than that, sobrang happy naman dito. Tapos hindi rin siya prone to
hindi na siya prone to nakaw. Yun nga yung nakalimutan kong banggitin, no? Kasi yun nga, between Toyota, Honda, tsaka itong Mazda, ito rin yung among the three, ito yung hindi nakawin. Kasi yung Toyota, especially nga yung Highlander, ano siya, parang top 10 or top 20 siya sa nakawin dito sa Canada, pero hindi ko lang alam yung pilot, parang hindi ata. And sabi ko nga kanina, hindi naman natatapos lahat dun sa MSRP dahil kailangan nyo niya nga i-consider yung APR niya dahil relatively nga mas mataas nga yun sa Honda tsaka yun sa Toyota. And lastly, sa insurance din, syempre mas mataas din yung insurance ng Toyota tsaka ng Honda dahil yung nga nabanggit ko nga kanina, kumbaga mas nakawin sila compared dito sa Mazda. So all in all, reliable na tong Mazda, and compared nga doon sa dalawa, mas less yung babayaran nyo rito. And yun nga, medyo luxury nga yung loob nito. So yun, so hindi ko alam kung downside ba to, pero nababasa ko lang dun sa mga ibang reviews. Ito, yung kasama na OEM na tires dito, ano to, Toyo tires. Although nakita ko nga sa internet, no, parang yung ano ata nito, yung warranty ata neto is around 65,000 kilometers, pero in reality daw parang yung mga iba, mga nasa 25,000 kilometers pala, nagpapalit na sila ng gulong. So 3 months pa lang naman yung sasakyan sa amin. So siguro in the coming months, kapag meron na akong update na pwedeng ibigay dito sa inyo regarding dito sa sasakyan, siguro gagawa na lang uli ako ng separate video about it. But for now, sana nakatulong nga yung video na to. Hey, I'm not ready! Huh? I'm not ready! You're not ready to what? I'm not ready to put my seatbelt on. Okay, you put your seatbelt. So siguro hanggang dito na muna ulit. So again, thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye!